Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos na mayaman sa awa, salamat po na kahit kami patay sa mga pagsalangsang at kasalanan, tinubos mo po kami sa pamamagitan ng iyong dakilang pag-ibig, sa pamamagitan ng pag-ibig sa krus, at binigyan mo po kami ng pagkakataong mabuhay sa mundong ito na may pag-asa sa langit, naghihintay sa pamanang buhay na walang hanggan na iyong ipinangako sa amin. Sa mga huling araw na ito ng kasaysayan na iyong itinakda, pinagkalooban mo po kami ng buhay sa mundong ito, iniligtas kami at pinalakas kami bilang mga anak ng Diyos upang mamuhay ng matuwid, banal, na may takot sa Diyos, hiwalay sa masama at mapangalonyang mundong ito. Nagpapasalamat po kami sa iyo. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Habang papalapit na ang araw ng pagdating ng Panginoon, naway manatili kaming handa, matino at nanalangin. Hinihiling namin na tulungan mo po kaming gawin ang mga dakilang gawain na nakakalugod sa iyo at magdala sa iyo ng kaluwalhatian ng may kagalakan at pasasalamat, kusang loob at may katapatan bilang mga tapat na manggagawa. Nagpapasalamat po kami sa iyo na ang mga bagay na aming ipinanata, pinlano at ipinangako sa iyo noong nakaraang winter retreat at sa pasimula ng taon ay naisasagawa ng maayos hanggang sa mga oras na ito. Inihiling namin na tulungan mo po kaming maging mga maibigin sa Panginoon at naglilingkod sa Panginoon ng buong sikap at may katapatan na namumuhay na parang ang taong ito ang huling taon ng aming buhay. Kami ay nakatanggap ng kaligtasan at may pag-asa sa langit. Gayunmay, marami pa rin mga kaluluwa ang hindi nakipagkasundo sa Diyos na hindi nalalaman kung bakit sila nabubuhay sa mundong ito, kung saan sila pupunta, o kung ano ang kahulugan, layunin ng kanilang buhay. Pakiusap, tulungan mo po kami sa taong ito na akayin ang maraming tao sa harap ng Diyos upang maligtas sila at maitatag sa fellowship at maging mahalagang taon ito kung saan maluluwalhati namin ng Ama sa pamamagitan ng maraming bunga. Tulungan mo po kaming suriin ang aming sarili sa salita at magpatuloy araw-araw tungo sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na ang aming mithiin ay si Jesucristo, tumatakbong may kalakasan at matagumpay na pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ng krus. Ngayong Lord's Day, muli po kami nagkatipon. Ipagkaloob mo po sa amin ang masaganang salita ng Diyos at maisulat ito sa mga tapyas ng aming mga puso upang maging ilawan at liwanag sa aming mga buhay, upang kami manatiling matatag sa iyong salita at lalong lumakas. Gayon din para sa mga misyonari na nangangaral ng ebanghelyo sa buong mundo at para sa brothers and sisters na nagpapagal sa ibang bansa, hinihiling namin na ang Diyos ang kumilos sa lahat ng dako at ang teritoryo ng Panginoon ay lumawak araw-araw. At sa oras na ito, samahan nawa kami ng Espiritu Santo at mapuspos kami ng kinakailangan at angkop na salita ng biyaya. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tingnan po natin ang salita sa Biblia. Buksan po natin sa unang Pedro chapter 4. Sa unang Pedro chapter 4, verse 7, babasahin po natin mula sa verse 7 hanggang 11. Mula verse 7 hanggang 11, basahin natin sabay-sabay. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa iyong mga panalangin. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ng pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Maging magpapatuloy kayo sa isa't isa na walang bulong-bulungan, kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Sino man nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino man naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen.
Mula Lunes hanggang nakaraang linggo, hanggang ngayon, si Pastor Riohan ay nangangaral ng salita sa Bible Seminar sa Gwangju Church. Maging sa oras na ito, ipinangangaral niya ang huling mensahe doon sa Gwangju Church. Sa Bible Seminar na ito, maraming bagong kaluluwa ang dumalo at nakikinig ng mabuti sa salita. Kahapon at noong isang araw, ang mensahe ng Ebanghelyo ay pinatotohanan sa loob ng 2 sesyon. Naniniwala ako na maraming tao ang nakatanggap ng kaligtasan. Umaasa ako na mananatili silang matatag sa salita hanggang sa wakas sa loob ng katawan ng Panginoon, ang Iglesia, upang sa pamamagitan nila, marami pang kaluluwa ang madadala sa Panginoon at ang kanilang buhay ay maging mahalagang buhay na nagdadala ng kagalakan at kaluwalhatian sa Ama bilang masaganang bunga sa harapan ng Panginoon. Pakiusap po, ipanalangin po natin sila. Ngayon ay ika-11 araw mula ng pasimula ang bagong taon ng 2026. Sinasabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 hanggang 2, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Panahon upang isilang at panahon upang mamatay. Panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ang itinanim. Patuloy ito nagsasalita tungkol sa mga oras at panahon. Sa madaling salita, ang ibig sabihin ng lahat ng mga panahong ito ay mayroong simula at may wakas. 11 araw na ang nakalipas nang harapin natin ang huling araw ng taong 2025. At ngayon, bagamat pasimula pa lamang ng taong ito, ay tumatakbo na tayo patungo sa katapusan. Ang kasaysayan ng sangkatauhan na itinakda ng Diyos, ang kasaysayan ng tao ay nagsimula sa halamanan ng Eden. Subalit balang araw, kapag natupad ang layunin ng Diyos, ang kasaysayan ng sangkatauhan sa mundong ito'y magwawakas. At hindi lamang ang kasaysayan ng tao na itinakda ng Diyos, kundi ang bawat isa sa atin ay may katapusan din. Magkakaroon din ng magkaibang katapusan. Pagkatapos mabuhay sa loob ng ilang dekada sa mundong ito, balang araw, kapag tumawag ang Panginoon, ang isang ligtas na Kristiyano ay dapat sumunod at magtungo sa Panginoon na may kagalakan at pagpapasalamat. Di po ba? Kaya para sa akin, meron ding katapusan ng ating buhay sa mundo ito. Noong 2025, ng nakaraang taon, may brothers and sisters ang nagkaroon ng fellowship sa isa't isa. Nakaharap ang bawat isa, iniibig ang isa't isa, at nagpagal ng magkakasama na may pagkakaisa na gaya ng ginagawa natin ngayon para sa kalooban ng Diyos sa mundong ito. Subalit, tiyak na mayroon kayong hindi nakikita ngayon. Una nilang natanggap ang pagtawag ng Panginoon at nagtungo sa harap ng Panginoon. Hindi ko alam kung ilang ligtas na Kristiyano dito sa Soul Church ang nakatanggap ng pagtawag ng Panginoon sa loob ng isang taon. Sa Gwangju Church, sa mga ligtas na Kristiyano, may tinatayang 86 hanggang 90 na beses sa isang taon na nakaranas tayo ng pangungulila sa loob ng ating mga pamilya. Kaya sa loob ng isang taon, nakita natin ng mahigit na 100 na brothers at sisters ang nagtungo na sa Panginoon. Kapag sila mga nagtungo na ng una sa Panginoon ay sumunod sa huling pagtawag ng Panginoon at pagkatapos ay pumanaw, anong uri kaya ng puso sa palagay ninyo ang mayroon sila? Wala ba silang mga bagay na pinagsisisihan na sinasabi, hindi ko dapat ginawa iyon? Kaya bilang isang ligtas na Kristiyano, para sa atin na nabubuhay na sa mga huling araw, madalas nating pinag-iisipan sa ating puso na may mga bagay tayong hindi dapat ginawa kailanman. Subalit naniniwala ako na kapag tunay na dumating na ang kamatayan, ang katotohanan ng iyon ay nagiging mas mahalaga. Kaya kahigit na makakabuti sa atin na gumawa ng matibay na pagpapasyang huwag nang gawin ang mga bagay na hindi dapat nating ginagawa sa mga huling panahong ito. May isang tao na ang pangalan ay Jonathan Edwards na siyang nagpasiklab ng dakilang pagbangon sa Amerika. Habang papalapit ang pagbalik ng Panginoon, sa kanyang puso'y nagtanong siya sa kanyang sarili, paano dapat ako mabuhay
para sa Panginoon sa mga huling panahon. Kaya naman naisulat niya ang 70 resolusyon, mga pagpapasya kung paano siya dapat mamuhay sa harap ng Diyos, at isa sa mga pagpapasyang iyon ay ito. Kung iisipin kong ito na ang huling sandali ng aking buhay, anumang bagay na gagawin kung may pag-aalinlangan ay hindi ko gagawin kailanman. Sa paglipas ng pagtatapos ng taon at ngayon pumasok na tayo sa panibagong taon, marami sa atin na nagtakda ng mga resolusyon, panata sa puso, mga pangako sa harap ng Panginoon. Nagpasya tayong mamuhay ng banal, matuwid at makadiyos na pamumuhay upang sumunod sa kalooban ng Panginoon na hindi namumuhay ayon sa pagnanasa ng laman, kundi ayon sa banal na kalooban ng Diyos. May mga bagay pang hindi pa natin nagagawa, mga bagay na hindi pa rin natin mabitawan, mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon, mga bagay na bumabagabag sa ating budhi. Kaya sa pagpasok natin sa 2026, gumawa tayo ng matibay na pagpapasya, na itapon ang mga bagay na iyon at mamuhay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti na ninanais ng Panginoon. May isa pang bagay ang dapat nating pag-isipan. Kapag naharap tayo sa kamatayan, may mga bagay tayong gustong gawin. Mga bagay na sasabihin natin na dapat talaga ginawa ko iyon. Habang naharap sa bingit ng kamatayan, maaari nating isipin, wala na akong maraming oras na natitira at dapat ginawa ko ito, pero hindi ko ginawa. Subalit sila mga iniwan na tayo at pumanaw na upang makasama ang Panginoon, wala na silang magagawang anuman. Ang tanging masasabi na lang nila ay, dapat ginawa ko na ito. Subalit lumipas na ang pagkakataon. Gayunpaman, may pagkakataon pa rin tayo. Mayroon pa tayong pagkakataon sa buhay. At ito mismo ang isang pagpapala. Opo, mapapalad silang namamatay sa Panginoon. Ngunit, isa rin itong pagpapala para sa ating nabubuhay pa. Sapagkat pinagkalooban pa tayo ng pagkakataong mabuhay para sa Panginoon. Kaya dapat nating gawin ang mga bagay na iyon hanggat kaya natin. Isa pang bagay, habang tayo nabubuhay sa mga huling araw, dapat nating gawin ang buong makakaya natin para bang nararanasan na natin ang saya ng langit at ng pagdurusa sa impyerno. Sinasabi sa talata ngayong araw na ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. Kaya ang pamagat ng sermon ngayong araw, ang mismong salitang ito, ang wakas ay malapit na. Ngayon, kung malapit na ang wakas, ano ang dapat nating gawin? Sa ating talata ngayon, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos kung paano dapat mamuhay ng mga Kristiyanong ligtas ngayong malapit na ang wakas. Sa panghuli, sinabi ni Jesus sa Marcos chapter 1 verse 15, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Sinasabi dito naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Mula sa panahon ng dumating si Jesus, sa kanyang unang pagdating, tayo nabubuhay na sa mga huling araw, sa huling panahon. Dahil dito, ang mga apostol ng mga sinaunang iglesia ay nagbigay ng maraming turo at babala patungkol sa mga huling araw na ito. Ipinapahayag nila na ang Panginoon ay malapit nang dumating, lalo na sa unang Korinto chapter 16 verse 22. Ngayon, tingnan po natin sa ating mga Biblia. Sa unang Korinto chapter 16 verse 22. Pakiusap, tingnan po natin sa unang Korinto chapter 16 verse 22. Basahin po natin ang sabay-sabay. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon ay sumpain siya. Maranatha. Ang Panginoon ay parating na. Ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Ang katapusan ng kasaysayan ng tao ay malapit na. At maging ang katapusan ng ating buhay ay mas malapit na kaysa sa ating inaasahan. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Malapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya kung ang sino man na hindi umiibig sa Panginoon ay sumpain siya. Kung gayon, ano ang pinakamahalagang bagay na dapat natin gawin habang nabubuhay tayo sa mundong ito? Marcos chapter 12 verse 31. Wala nang ibang utos na higit pang dakila sa mga ito. Sa Marcos chapter 12 verse 31 hanggang 32, may kita natin na may isang eskriba ang lumapit kay Jesus at nagtanong sa kanya. Sa Marcos chapter 12 verse 28, alin ang pangunahing utos sa lahat? Sinagot siya ni Jesus sa verse 29. Ang pangunahin ay sa verse 30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ito yung unang utos. Sa verse 31, ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili.
Wala nang ibang utos na higit pang dakila sa mga ito. Ito ang pinakadakilang utos. Yun na ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya ang mga salita sa talata ngayong araw sa 1 Pedro chapter 4 verse 7 at sa mga sumusunod, sinabi po sa verse 8, higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. Bilang mga nabubuhay sa mga uling araw, higit sa lahat ang pinaka-prioridad natin ay ito. Magkaroon ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. Ito ang pag-ibig. At dito sa pagdadala ng mga sulat ni Apostol Pablo, lalo sa urang Korinto, sa pangwakas, nagsalita siya sa mga mananampalatayang taga-Korinto ng napakalakas at matigas. Sa verse 22, kung ang sino man hindi umiibig sa Panginoon ay sumpain siya. Bakit dapat tayong magmahal sa ganitong paraan? May malinaw na dahilan. Ito'y dahil paparating na ang Panginoon. Ang salitang ito, paparating na ang Panginoon, ay napakahalaga. Bagaman ang bagong tipan ay naisulat sa wikang Griego, ang partikular na pahayag na ito ay nasa wikang Aramaiko. Ibig sabihin nito, malapit nang dumating ang Panginoon. Ang Panginoon ay malapit na. Kaya sa halip na isalin ito sa wikang Griego, isinulat ito ng ganito sa kasulatan sa wikang Aramaiko. Ang salita na, Panginoon, pumarito ka ay Maranatha. Maranatha or Maranatha, Maranatha sa Biblia. Makita din natin ang ibang mga salita kagaya nito. Alleluia sa Hebreo, na ang ibig sabihin ay purihin ng Panginoon. Hosana sa Hebreo, Hoshana, na ang ibig sabihin ay iligtas mo kami ngayon. Ang mga salitang ito hindi isinalin sa ibang wika. Sila ay sinulat base sa orihinal na wika, sapagkat ito naglalaman ng malalim na kahulugan, pahayag at pananampalataya. Kaya ang dahilan kung bakit ang salitang Maranatha ay sinulat sa wikang Aramaiko, salip na sa wikang Griego, ay dahil ito'y talagang salita na madalas na ginagamit ng sinaunang iglesia ng panahong iyon. Sa lahat ng 66 na mga aklat ng Biblia, isang beses lamang lumabas ang salitang ito, Maranatha. Panginoon, pumarito ka. Malapit na ang Panginoon. Ngunit ito rin na naghahayag ng isa pang kahulugan. Panginoon, pumarito ka. Ito isang taos-pusong daing na nagmumula sa puso ng mga tao na sasabik at naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Panginoon, pumarito ka. Ang parehong mensahe ay makikita natin sa Apocalypse chapter 22 na binasa natin ngayon. Pareho po ito nakalagay. Tingnan po natin ngayon sa Apocalypse chapter 22. Ngayon, tingnan po natin muli sa Apocalypse chapter 22. Sa verse 20, Apocalypse chapter 22, verse 20. Basahin natin ang sabay-sabay. Ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo, ako'y malapit ng dumating. Amen. Pumarito ka, Panginoong Hesus. Oo, ako'y malapit ng dumating. Ngunit dito sa aklat ng Apokalipsis, ang panahon ay malapit na. At sinabi ni Jesus, Oo, ako'y malapit ng dumating. Hindi siya darating na may pagkaantala, kundi darating siya ng mabilis. Maraming mga salita ang kagaya nito. Tingnan po natin sa Apokalipsis chapter 1. Apokalipsis chapter 1 verse 3. Apokalipsis chapter 1 verse 3. Sinasabi po doon, Mapapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Anong panahon ang tinutukoy dito? Ibig sabihin nito na ang panahon ng ikalawang pagdating ni Jesucristo ay malapit na. Kapag ang panahon ng kanyang pagbabalik ay malapit na, paano dapat tayo mamumuhay? Sinasabi na ang mga nagbabasa, nakikinig at mga tumutupad ng salita ay mapalad. Pagbabasa, pakikinig at pagtupad. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay umiibig sa Diyos. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay sumpain siya. Maranatha. Habang papalapit tayo sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon sa panahong ito, dapat mas lalo nating ibigin ang Diyos. At ang pag-ibig sa Diyos ay nangangahulugang pagsunod sa salita ng Diyos. Dito, mula sa 7 pagpapala sa aklat ng Apokalipsis, ang unang pagpapala ay matatagpuan sa Apokalipsis chapter 1 verse 3 na sinasabi, mapapalad. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito. Ito'y tumutukoy sa mga umiibig sa Diyos. Ngayon, tignan po natin muli sa Apokalipsis chapter 22. Apokalipsis chapter 22.
Sinasabi po doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Sa verse 7, ako'y malapit ng dumating. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Ito ang ika-6 na pagpapala mula sa 7 pagpapala. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng propesiya ng aklat na ito. At ako'y malapit ng dumating. Kung gayon, bakit kailangan natin tuparin ang mga salita ng propesiyang ito? Dahil ang Panginoon ay malapit ng dumating. Sinasabi nga, kapag ang isang ibon ay malapit ng mamatay, ang huni nito ay napakalungkot. Kapag isang tao ay malapit ng mamatay, ang kanyang mga salita ay tapat. Ang Diyos ay nagagalak sa mga tapat. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo. Ang pamumuhay ayon sa katotohanan ay pamumuhay ng tapat. Sa ganitong paraan, ang pagtupad sa salita ng Diyos ay isang pagpapala. Habang ang araw ng pagbabalik ni Jesucristo ay papalapit na, sa mga huling araw na ito, dapat tayong maging mga taong sumusunod sa salita ng Diyos ng higit sa anumang panahon. Ang mga sumusunod sa salita ng Diyos ay siyang umiibig sa Diyos. Sunod po sa verse 12. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Sinasabi sa Apocalypse chapter 22 verse 12, ako'y malapit ng dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako'y malapit ng dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kapag dumating si Jesus, bawat Kristiyanong ligtas ay babaguhin sa isang maluwalhating katawan at tatayo sa harap ng Panginoon. Gayunpaman, kapag tumayo tayo sa harapan niya, hindi lahat ay magiging pareho. Sa 2 Korinto chapter 5 verse 10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Gaya na nakasulat sa 2 Korinto chapter 5 verse 10, hindi ito ang huling paghukom. Ang paghukom sa harapan ng malaking tronong puti na magdadala sa impyerno. Ito ang hukuman ni Kristo. Ito isang plataporma para sa mga gantimpala. Dapat nating tandaan at huwag kalimutan ng kaluwalhatian ay magkakaiba. Depende kung paano ako namuhay at kung ano ang aking hinanap matapos maligtas. Kung paano ang kaluwalhatian ng araw at ang kaluwalhatian ng buwan at ang kaluwalhatian ng mga bituin ay magkakaiba sa isa't isa. Kaya ang mga salitang ang panahon ay malapit na at ako'y malapit ng dumating ay paulit-ulit na binabanggit dito. Ngayon, tingnan po natin yung kasunod na bahagi sa verse 20. Basahin po natin ang verse 20 ng isa pang beses, Apocalypse chapter 22 verse 20. Ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y malapit ng dumating. Amen. Pumarito ka, Panginoong Jesus. Oo, ako'y malapit ng dumating. Subalit may ibang tao na maaari magsabi, hindi, 2,000 taon na nakalipas mula noong panahon ng unang iglesia nang sabihin ni Jesus na siya'y darating. Subalit, hindi pa rin siya dumarating. Sa 2 Pedro chapter 3 verse 9, nagaya ng kabagalang itinuturing ng iba. Pwedeng may mga tao magsabi ang pagdating ng Panginoon ay napakabagal. Ganito ang iniisip ng ibang mga tao. Gayunpaman, ano pong sinasabi sa 2 Pedro chapter 3? 2 Pedro chapter 3 verse 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Ito'y nasa 2 Pedro chapter 3 verse 9. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ang ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Mula sa pananaw ng Panginoon, ang isang araw sa Panginoon ay parang 1,000 taon at ang 1,000 taon ay parang isang araw. Si Jesus ay namatay sa krus, muling nabuhay at umakyat sa langit. Siguro mga AD 33. Sa panong iyon, nang siya umakyat mula sa bundok ng mga olibo, sinabi sa pamamagitan ng anghel sa Gawa chapter 1 verse 11, itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Subalit hindi pa naman nakakalipas ang 2,000 taon. Hindi pa nakakalipas ang 2,000 taon mula nang umakyat si Jesus sa langit. Sinabi ng Panginoon, ang isang araw sa Panginoon ay katulad sa 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad sa isang araw. Kaya mula sa pananaw ng Panginoon, wala pang 2 araw ang lumilipas. Bakit ganito katagal nagtsatsaga ang Diyos? Ito'y upang walang kahit isang tao
ang mapahamak at lahat ay maligtas. Siyempre kahit na nais ng Diyos na lahat ay maligtas, hindi lahat ay ligtas. Sinabi ni Jesus sa Lucas chapter 13 verse 24, "Magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok." Kaya ang panahon ay talagang malapit na. 2,000 taon na nakalilipas, ang mga banal na sinaunang iglesia ay malamang pinalakas ang loob ng isa't isa at nag-aliwan sa pamamagitan ng mga pagbating tulad ng malapit na dumating ang Panginoon, Maranatha, Maranatha. At sinabi, kahit na sa gitna ng pagdurusa at pag-uusig, malapit nang dumating ang Panginoon. Kapag dumating siya, ang sitwasyon natin ay mababaliktad. Paano naman kumpara noon? Mas malapit na tayo sa 2,000 taon. Hindi ba't nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan nakikita na natin ang lahat ng tanda na nagaganap bago dumating ang Panginoon? Sa ating panahon, darating ang Panginoon. Siya'y darating ng walang palya. Kung gayon, sa panahong ito na malapit na ang araw ng pagdating ng Panginoon, paano ba dapat tayo mabuhay? Paano ba dapat tayo mamuhay? Kaya, muli tignan po natin sa ating main verse ngayon sa unang Pedro chapter 4 verse 7. Unang Pedro chapter 4 verse 7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Yamang ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Paano ba dapat tayo mamuhay? Kaya nakasulat dito sa unang Pedro chapter 4 verse 7, kaya ako'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Una, magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong panalangin. Sa unang Pedro chapter 5 verse 8, sinasabi, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na umahanap ng kanyang malalapa. Dapat tayo magtagumpay araw-araw sa pamamagitan ng krus at digmaan laban sa ating sarili, sa sanlibutan, sa masamang diablo, sa mundong ito. Ngunit, hindi ito dahil sa malakas ang ating kalooban. Sa Galatians chapter 2 verse 20, ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Patay na ako. Sa Lucas chapter 14 verse 27, sino mang hindi magpasa ng kanyang sariling krus at sumunod sa akin na hindi maaaring maging alagad ko. Hindi siya karapat-dapat. Anong ibig sabihin na pasanin ang krus araw-araw? Nangangahulugang itong pagbagsak at pagsuko ng aking kalooban, katigasan ng aking ulo, aking likas sa pagkamakasalanan at ang sarili sa harapan ng salita. At kahit na hindi ito tugma sa aking pag-iisip, kahit na hindi ko nauunawaan, kapag ako'y naghintay at sumunod sa salitang iyon, iyon ay pagpasan ng krus at pagsunod sa Panginoon. Sinasabi sa Lucas chapter 9 verse 23, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Sinasabi araw-araw. Ganito ang buhay na tumutubad sa salita. Ang buhay na umiibig sa Panginoon. Subalit hindi tayo nanalangin para sa magagawa natin. May mga bagay na talagang hindi natin kayang gawin bilang mga tao. May malinaw na mga hangganan ang sangkatauhan. Kailangan natin ng panalangin. Kung gayon, bakit kailangan nating manalangin? Sinasabi ang 3 bagay patungkol sa panalangin. Ang wakas ng mga bagay ay malapit na. Kaya dapat tayong manalangin, magpakatino at manalangin at pagbantay at manalangin. Dahil malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, dapat nating isagawa ng mabuti ang kalooban ng Panginoon ng mas masipag, masigasig at tapat. At kung wala ang tulong ng Diyos, kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi natin ito magagawa. Sa unang Korinto chapter 15 verse 10, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin na hindi mawawalan ng kabuluhan. Sa halip na ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Sinabi ni Pablo na ang Panginoon ang gumagawa sa pamamagitan niya at iyon ang biyaya ng Panginoon. Ang maligtas ay sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. At pagkatapos maligtas, ang magtagumpay araw-araw sa pamamagitan ng krus ay sa pamamagitan din ng biyaya ng Panginoon. Naharap tayo sa maraming krisis sa bawat sandali. At sa bawat sandali ng ating buhay ay pinoprotektahan at iniingatan
sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at kalaunan kapag tinawag tayo ng Panginoon at haharap tayo sa Kanya ng may kagalakan, pasasalamat at pagsunod, iyon din ay biyaya ng Panginoon. Kahit ang pag-akyat sa langit at pagpupuri, pasasalamat at ang pagsamba sa Diyos, Ama, ay magagawa sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Hindi sa pamamagitan nating sariling kalooban o dahil sa tayo dakila. Lahat ito'y biyaya ng Panginoon. Kung gayon, ano ang panalangin? Ito ang mabuhay sa biyaya ng Panginoon, mabuhay sa tulong at kalooban ng Panginoon. Ito ang panalangin. Ngunit sinabi dito, magpakatino. Ang magpakatino ay kabaligtaran ng pagiging wala sa katinoan. Kahit na ang isang lalaking inalihan ng demonyo na nakagapos at nakakadena, pinuputol niya ang mga ito at sinasaktan ang mga taong din dumadaan. Nababaliw na siya. Ngunit ang magpakatino ay ang kabaligtaran ng pagiging baliw. Pinuputol niya, sinasaktan niya yung mga taong dumadaan. Nababaliw na siya. Nababaliw na siya kapag ganun. Huwag kayong magdaldal na parang isang taong wala sa sarili, kundi magpakatino, manalangin ng taimtim at mamuhay ng may maalab na pananampalataya. Ang panalangin ay hindi isang bagay na maaari mong gawin o hindi gawin. Ito'y utos ng Panginoon. Pagkatapos sinasabi nito, magpakatino at manalangin. Ang magpakatino ay nangangahulugang kontrolin at pigilin ang sarili. Ang isang lasing ay walang pagpipigil sa sarili. Kaya ang orihinal na salitang magpakatino ay kabaligtaran ng pagiging lasing. Nangangahulugang itong disiplina sa sarili. Ang panalangin ay hindi isang mungkahi o panghihikayat. Hindi ito opsyonal. Ito'y utos ng Diyos. At kung hindi mo susundin ang utos na ito, ito'y nagiging kasalanan. Kaya sinabi sa unang Samuel chapter 12 verse 23, bukod dito, saganang akin. Huwag nawang mangyari sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paghinto sa panalangin para sa inyo. Ang paghinto ng panalangin ay kasalanan. Ang gawin ng mga bagay na sinabing huwag gawin ay kasalanan. Subalit ang hindi paggawa ng mga bagay na dapat gawin ay kasalanan din. Kung nalalaman natin ang mabubuting gawa, ngunit hindi natin ito ginagawa, ito rin ay kasalanan. At anumang hindi mula sa pananampalataya ay kasalanan. Dapat tayong manalangin, subalit hindi naman tayo nanalangin. Ito'y kasalanan. Ipinakita sa atin ni Jesus ang halimbawa ng panalangin. Nang magbubukang liwayway, umakyat siya sa isang bundok at nanalangin sa isang liblib na lugar. Nanalangin siya ng piliin at suguin niya ang mga alagad. Nanalangin siya bago pumunta sa bawat bayan upang mangaral. At bago ang pinakamahalagang pangyayari, ang kamatayan sa krus, taimtim siya nanalangin sa hardin ng Getsemani hanggang sa ang kanyang pawis ay naging parang patak ng dugo. Habang papalapit ang mga huling araw, dapat tayo magpakatino at maging handa sa pananalangin. Sinasabi ng ilang tao na natanggap natin ang biyaya ng Diyos, ang mga kaloob ng Diyos at ang mga regalo ng Diyos sa pamamagitan ng nasagot na panalangin. Ang mga kaloob ng Diyos ay inilalagay sa pinakamababa na patungan ng isang layered na cabinet. Para bang isang cabinet na nasa pinakababa. Upang mapasa akin ang kaloob na iyon, sa pinakamababa ng lagayan, kailangan kong lumuhod. Ganyan ang kaloob ng Diyos. Sinasagot ng Diyos ang mga panalangin at pinahihintulutan ng Diyos ang mga nananalangin na tamasahin ng kanyang mga kayamanan. Nang si Jesus ay taimtim na nanalangin sa hardin ng Getsemani, bago siya nanalangin ay nakiusap siya sa tatlong alagad. Sa Mateo chapter 26 verse 41, nakalagay po ito. Tingnan po natin sa Mateo chapter 26 verse 41. Basahin po natin ang sabay-sabay dito. Mateo chapter 26 verse 41. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Sa Mateo chapter 26 verse 41, babasahin po natin ito ng sabay-sabay kapag nakita na. Mateo chapter 26 verse 41. Kayo'y maging handa at manalangin
upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. At nanalangin si Jesus ng parehong panalangin. Sa Mateo chapter 26 verse 39, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ng kopang ito, gayon hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Inulit niya ang parehong panalangin ng 3 beses. Subalit pagkatapos manalangin at bumalik, ang mga alagad ay natutulog. Pagkatapos manalangin ng paulit-ulit at bumalik, natutulog pa rin sila. Matapang na ipinahayag ni Apostol Pedro bago ipinako sa krus si Jesus, Mateo chapter 26 verse 35, kahit kinakailangan ako'y mamatay na kasama mo ay hindi kita ipagkakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Subalit nang dakpin si Jesus, ipinagkanulo niya si Jesus ng 3 ulit nang may pagmumura at pagsumpa. Bakit nangyari iyon? Kayo maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso, subalit natutulog pa rin sila. Tinawag tayo upang mamuhay araw-araw sa pagtatagumpay ng Panginoon at upang mamunga ng kanyang mabuti at perpektong kalooban. Gayunpaman, hindi natin ito magagawa sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Makakapamuhay tayo ng may matagumpay na buhay Kristiyano kung tayo'y aasa lamang sa kapangyarihan ng Diyos. Ang lakas na ibinibigay mismo ng Diyos at hindi ito magagawa ng walang panalangin. Iyon ang dahilan kung bakit dapat tayong manalangin. Subalit, hindi nanalangin ang mga alagad. Pagkatapos mamatay si Jesus doon sa krus at muling nabuhay, ang muling nabuhay na si Jesus ay nagpakita sa mga alagad. Sa oras na iyon, ano ang ginawa ni Pedro? Lubos siya nagsisi. Sa Juan chapter 21 verse 15, pagkatapos silang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mong minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Sa verse 16, alagaan mo ang aking mga tupa. Sa ganitong paraan, pinagtibay ni Jesus ang puso ni Pedro na mahalin ng Panginoon ng 3 beses. Paano naman ang ibang mga apostol na naging duwag bukod kay Pedro? Sa mga Gawa, chapter 4, verse 19 to 20, ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo, sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol, sapagkat hindi maring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Nagpatotoo rin sila sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Itinaya pa nga nila ang kanilang buhay, anumang pag-uusib ang dumating at lahat sila'y naging martir. Nang panong iyon, lubos na nagsisi si Pedro sa kanyang pagkakamali. Mali ang hindi manalangin. Dahil isipin mo, kahit na taimtim na nanalangin ng Panginoon, sa mismong sandaling iyon, natutulog ang mga alagad. Pagkatapos niyan, kapag tinitignan natin ang mga aklat na mga gawa, naging gaya ng si Pedro, nagtakda siya ng oras para manalangin at taimtim siyang nanalangin. Tignan po natin sa mga Gawa, chapter 1, verse 14. Tignan muna natin sa verse 13 hanggang 14. Mga Gawa, chapter 1, verse 13. Mga Gawa, chapter 1, verse 13. Nang sila'y makapasok sa lungsod, umakyat sila sa silid at sa itaas na doon ay nakatira sina Pedro, Juan, Santiago at Andres, Felipe at Tomas, Bartolomeo at Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo na si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Nang panong iyon, sila ay nagkatipon doon. Sama-samang itinalaga ng lahat ng mga ito ang kanilang sarili sa panalangin, kasama ang mga babae, at si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. Pagkatapos noon, sinasabi nito na tuwing may nangyayari, ang mga kapatid sa unang iglesia ay nagkakatipon at taimtim na nanalangin ng sama-sama. Sa mga Gawa, chapter 3, verse 1, isang araw, sina Pedro at Juan ay pumanhik sa templo sa oras ng panalangin, ng 3 ng hapon. Sa Gawa, chapter 10, verse 9, nang sumunod na araw, nang may oras na 6 samantalang sila'y naglalakbay at malapit na sa lungsod, si Pedro ay umakyat sa itaas ng bahay upang manalangin. Sa mga Gawa, chapter 2, verse 15, sapagkat ngayon 3 oras pa lamang. Sa mga panahong iyon, siya ay nananalangin at inialay ang kanyang sarili sa panalangin. Sa pamamagitan ng mga kapatid sa unang iglesia na naglagay ng kanilang sarili sa panalangin, ang Diyos ay gumawa ng makapangyarihang gawa. Kailangan natin itong pag-isipan.
Bakit hindi nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ko? Bakit wala mga bagong kaluluwang naliligtas sa pamamagitan ko? Bakit wala akong bunga ng evangelism? Subalit ang mga kapatid sa unang iglesia ay nalangin na nangaral sa salita. Ipinakita ni Jesus sa atin ang halimbawa ng panalangin, magbantay at may panalangin. Dito po sa Colossus chapter 4 verse 2, ang banal na espiritu ay nangusap sa kanila sa iba't ibang lugar patungkol sa panalangin habang isinusulat ang bagong tipan sa pamamagitan ng mga apostol. Colossus chapter 4 verse 2, basahin natin sabay-sabay. Magpatuloy kayo sa panalangin at kayo magbantay na may pagpapasalamat. Nanalangin lamang ba tayo kapag may oras tayo? Nanalangin lang ba sa oras ng pagkain o nanalangin lamang kapag naisipan natin? Pagkos sinasabi sa atin ng Biblia na ilaan ang ating sarili ng mas taimtim sa panalangin. Bakit sinasabi ng ilaan ang ating sarili? Dahil hindi madali ang panalangin. Sinasabi sa atin ng Biblia na maglaan ng oras para sa panalangin sa isang lihim na lugar, may makakita man sa atin o wala. Sa ating nabubuhay sa mga huling araw, sa huling kapanahunan, sa unang Thessalonica chapter 5 verse 16 hanggang 17, magalak kayong lagi. Manalangin kayong walang patid. Manalangin kayong walang patid. Kung lagi nating ninanais mabuhay sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng lakas na ibinibigay ng Diyos at namumunga, kung gayoy, huwag tumigil sa panalangin. Susunod ang pangunahing talata ngayon sa unang Pedro chapter 4 verse 8. Unang Pedro chapter 4 verse 8. Unang Pedro chapter 4 verse 8. Basahin din po natin ng sabay-sabay. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ng pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Ngayon, higit sa lahat, ang pinakamataas na prioridad ay ang pag-ibig. Ang mahalagang bahagi ay higit sa lahat. Sa Efesos chapter 2 verse 4 hanggang 5, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Ang naligtas ay nangangahulugan na ang patay na espiritu ay binuhay. Ang nagbibigay buhay sa patay na espiritu ay ang pag-ibig ng krus. Yan ang pag-ibig ng Panginoon sa krus. Yan ang tunay na dakilang pag-ibig. Meron pa bang mas dakilang pag-ibig sa mundo kaysa sa dakilang pag-ibig na iyon? Wala na. Kung gayon, anong klaseng pag-ibig ito? Ito'y pag-ibig ng Panginoong namatay sa krus para sa isang makasalanang gaya ko. Ang Panginoon na nagbuhos ng kanyang dugo at namatay sa krus. Sa madaling salita, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig na iyon. Ngayon, tignan po natin sa 1 chapter 15 verse 13. Basahin din po natin ang sabay-sabay. 1 chapter 15 verse 13. 1 chapter 15 verse 13. Basahin natin sabay. Wala nang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Wala nang higit pang pag-ibig kaysa ibigay ang buhay para sa isang kaibigan. Si Jesus ay dumating sa mundong ito bilang kaibigan ko. Ginawa niya akong kaibigan niya at sa huli ay namatay sa krus bilang kahalili ko. Sa madaling salita, nangangahulugang ito na wala nang hihigit pang pag-ibig sa mundong ito kaysa sa pag-ibig na ito. Yun ang pag-ibig sa krus. Ang dakilang pag-ibig na yun ay isang pag-ibig na lumalampas sa hangganan ng kaalaman at pangunawa ng tao. Mari tayong tumingin sa isa't isa at gumawa ng mga hula tungkol sa ibang tao. Halimbawa, ito ang susunod na gagawin ko ng taong iyon. Maging sa pagitan ng mag-asawa nag-iibigan o mga tao nagmamahalan, maaari nating asahan ng isa't isa. Kung gagawin iyon ng ibang tao, sa susunod magkakaroon sila ng ganitong uri ng reaksyon. Ito ang uri ng pag-ibig na gumagana sa loob ng hangganan ng kaalaman, isang predictable love. Kung may nagpakita ng kabaitan sa iyo at binibigyan ka ng pabor, anong nararamdaman ng iyong puso? Nagpapakita rin ito ng kabaitan sa kanila, ngumiti sa kanila at kumilos ng mabait. Tama po ba? Subalit, kung sinasaktan ka nila, sinasaktan ang pride mo at binabaliwala ka, anong mararamdaman mo? Susunod, maaari ding asahan ang iyong reaksyon. Sinasabi ng bata, mahal talaga ng nanay at tatay ko ang isa't isa. Pero minsan, mahal nila ang isa't isa at sa ibang pagkakataon nag-aaway sila. Subalit, mahuhulaan ko kung ano mangyayari. Alam ko nang sasabihin ni nanay at tatay.
Ngunit parehong may sasabihin sina nanay at tatay. O ang aksyon na ito ay magaganap pagkatapos ng isang ito. Kahit na mapagmahal na tao, si nanay at tatay, at maayos ang relasyon, habang lumalaki ang mga bata, nalalaman nila kung ano ang sasabihin at gagawin ng nanay at tatay nila, at kung ano magiging kasunod na reaksyon ng nanay at tatay nila. Walang palya. Ito'y pag-ibig na nasa hangganan ng kaalaman, hindi pag-ibig na nag-uumapaw sa hangganan ng kaalaman. Subalit, paano naman ang pag-ibig ni Kristo? Iniibig maging ang mga kaaway. So Roma chapter 5 verse 6, sapagkat kung tayo may hina pa. So Roma chapter 5 verse 8, nung tayo mga makasalanan pa. Sa verse 10, sapagkat kung noon ngay tayo mga kaaway. Ito ang pag-ibig ni Kristo na namatay sa krus sa halip natin. May higit pa bang pag-ibig kaysa rito? Gaano kalinaw ang limitasyon ng mga tao? Ang pag-ibig ng tao ay hindi walang hanggan. Ang dalawang tao ay nagpapakasal at namumuhay na magkasama dahil minamahal nila ang isa't isa. Ilang taon kaya nito? Ilang taon po? 100 taon ba? Hindi ito nagtatagal ng 100 taon. Mag-aasawa ka at mamamatay siya. Ganito ang buhay sa mundo. Kapag nawala ka na dito sa mundo, matatapos na ang pag-ibig na yun. Subalit ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Wala itong katapusan. Isa pa, iniibig lamang natin ang mga taong gusto natin. Nilalayuan naman natin ang mga ayaw natin. Wala tayong pakialam sa kanila. Limitado lang ang sakop nito. Subalit ang pag-ibig ng Diyos, malawak ito. Napakalawak. Napakalawak. Tingnan natin sa Efeso chapter 3. Efeso chapter 3. Higit sa lahat ay mag-ibigin kayo sa isa't isa. Sa Efeso chapter 3 verse 17 hanggang 19. Basahin po natin din ng sabay-sabay. Efeso chapter 3 verse 17 hanggang 19. Efeso chapter 3 verse 17 hanggang 19. Basahin natin ng sabay-sabay. Upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ang pag-ibig na ito ay pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman. Ang pag-ibig ng krus, wala nang higit pang pag-ibig kaysa rito. Gayunman, ang kalagayan ng ating pananampalataya ay nababago ayon sa kung gaano natin nakikilala ang pag-ibig ni Kristo. Ang kaalamang ito ay pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman. Hindi ito pag-ibig na nauunawaan ayon sa karunungan o teorya. Ito'y pag-ibig na sinasanay at nararanasan ko sa aking aktwal na pamumuhay. Kaya paano dapat natin isaalang-alang pag-ibig na ito ni Kristo? Dapat tayong matuto at sumunod sa kanyang mga yapak. Dapat po tayong matuto at sumunod sa kanyang mga yapak. Ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman. Kasama ang lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim. Ipinapakita nito ang pag-ibig ni Kristo sa 4 na sukat. Ang luwang. Ano ang luwang? Ito'y napakalaki. Ang mga taong gusto mo, mga taong ayaw sa iyo, may hangganan kung sino ang iibigin ng mga tao base sa pinag-aralan, kapangyarihan, estado sa buhay o personal na kagustuhan. Ngunit, paano naman ang pag-ibig ni Kristo? Wala itong pinipili, maging lalaki o babae, Hudyo o Grego, barbaro o marangal, mayaman o mahirap, malusog o may sakit, mabuti o masama. Nilikha ng Diyos ang walang hanggang sansinukob. Tinataglay ang pag-ibig na kasing lawak ng kalawakan. Tayo ang tumanggap ng pag-ibig na ito, ang pag-ibig ni Kristo. Hindi dapat tayo tumitingin sa iba ng may diskriminasyon. Hindi dapat tayo mamili kung sino ang iibigin. Kung ang pag-ibig ni Kristo ay may pinipili o limitado, paano maliligtas ang isang gaya ko? Ipinahayag ni Apostol Pablo, tapat ang salita na narapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan. Ako ay makasalanan. Ngunit anong uri ng kasalanan? Na ako ang pangunahin sa mga ito. Ito po ang kahulugan nito.
Kung ang pangunahin sa mga makasalanan ay naligtas, sino pa ang hindi pwedeng maligtas? Iniligtas ng Diyos ang isang gaya ko dahil sa lawak ng pag-ibig ni Kristo. Wala itong limitasyon. Kung gayon, walang sinumang tao dito sa mundo ang hindi maaring maligtas. Walang sobrang makasalanan o may kakulangan para maligtas. Kasunod ang haba, silangan at kanluran. Ang haba nito ay walang katapusan. Ito'y walang hanggan. Sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 13, verse 1, papalapit na ang Paskwa ng panahong iyon. Sinabi, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutang ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Yung haba nito ay walang katapusan, walang hanggan. Sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Tingnan po natin sa Biblia. Sa Juan chapter 13 verse 1. Sa Ebanghelyo ni Juan chapter 13 verse 1. Basahin po natin sabay-sabay. Bago magpista ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw. Sa sanlibutang ito, patungo sa Ama, yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan. Sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Maging doon sa mga hindi pa naliligtas, ninanais niya ang kaligtasan nila at may tiyaga naghihintay. Hanggang kailan? Naghihintay ang mabagal sa pagagalit na Diyos? Maghihintay siya hanggang sa ang taong iyon ay magsisi, mapakinggan ang ebanghelyo at maligtas. Maghihintay siya hanggang kamatayan. Paano naman ang mga naligtas na? Kahit na magkasala tayo at magkamali dahil sa ating kahinaan, sa oras na maligtas ang isang tao at maging anak ng Diyos, minamahal niya sila hanggang katapusan. Inaalala niya sila hanggang sa katapusan. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, walang katapusang pag-ibig. Paano naman tayo? Sa una, minamahal at inibibigay natin ang lahat. Ngunit kalaunan, kung hindi naayon sa gusto natin, nagtatampo tayo at umaalis. Lalo na po ang mga babae. Sinasabi nila kapag gusto nila ang isang tao, sabay pa sila magpupunta sa restaurant. Ngunit kapag tanghalian na, nagkakaroon sila ng pagtatalo dahil sa isang bagay. Magtatampo sila at ayaw sumabay papunta sa restaurant at hindi sila nagpapansinan. May ibang tao na nangangako sa isa't isa ng 100 taon. Ang mga bagong kasal ay nagpupunta sa honeymoon. Ngunit sa ilang kadahilanan, nag-aaway sila dahil sa magkaibang opinyon. Kaya hindi na sila nagsasama at umuwi naghihiwalay. Nagdi-divorce pa ang iba. Ang pag-ibig ng tao ay hindi nagtatagal. Kahit gaano pa man ito katagal, matatapos ito sa kamatayan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi gaya ng pag-ibig sa mundo. Walang hanggang pag-ibig. Ito ang landas ng pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig na higit sa kaalaman, walang hanggan. Kaya nasusulat, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Iniibig tayo ng Diyos ng walang hanggan, maging sa langit. Tayo na mga tao na nakatanggap ng walang hanggang pag-ibig. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Ang pag-ibig na tinanggap natin ay dapat sanayin habang nabubuhay tayo dito sa mundo. Bago tayo magtungo sa langit, dapat nating maranasan ang buhay sa langit dito sa mundo. Gaya sinasabi sa Lucas chapter 17 verse 20 hanggang 21, ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may mga palatandaang makikita at hindi rin nila sasabihin, tignan ninyo, narito o naroon, sapagkat masdan ninyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. At sinabi sa aklat ng Roma, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Roma chapter 14 verse 17. Ito ang kagalakan. Ito po ang kagalakan. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, dapat nating tamasahin ng langit, maranasan ng langit at kalaunan papasok sa langit. Sa ano kaya mailalin tulad ang langit? Walang galit doon. Iginagalang at iniibig natin ang isa't isa. Kung ganito nabubuhay ang mga tao sa langit, paano naman tayo dapat mabuhay sa mundo? Ano man ang pagkakamali o pagkukulang kapag nagsisi isang tao, dapat nating patawarin at takpan ang mga kahinaan. Gayunpaman, kung ang isang taong tinubos ni Kristo ay namumuhay sa puot,
pagtalikod sa isang tao nagdulot sa kanila ng malaking kawalan o kahirapan? Ano ang mangyayari kapag pumaot na sila sa langit? Habang papalapit na ang katapusan, dapat nating pag-ibulayan ang relasyon natin sa Diyos. Pag nilayan natin ang ating sarili na iisip, ang mga araw ay bilang na at malapit na ang wakas. Tama ba ang relasyon ko sa Diyos? Ito ba'y relasyon ng kagalakan? Mayroong problema ba sa aming fellowship? Dahil ang Diyos ay galit sa kasalanan. Kung mayroong lihim na kasalanan, paulit-ulit na kasalanan, o kung hindi tayo banal o malinis, napagtatanto natin na hindi ako dapat maging ganito. Hindi ako maaaring pumunta sa Diyos ng ganito. Kaya sinasayos natin ang relasyon sa Diyos. At ano pa? Itong relasyon natin sa iba. Wala na akong sapat na panahon pa bago magtungo sa Panginoon. Hindi na kailangang mamuhay pa sa alitan ng laban sa iba o tumalikod sa kanila. Ako muna dapat ang lumapit. Ako muna ang dapat na makipag-ayos at humingi ng kapatawaran. At dapat akong patawarin. At dapat kong patawarin ng kanilang mga kapintasan. Gayon ang pag-ibig. Kung titignan natin muli sa talata, sa kasunod po sa Efeso chapter 3 verse 17 hanggang 19, inilarawan nito ang pag-ibig ng Diyos sa apat na aspeto. Ito ay luwang, haba, at anong kasunod? Ang taas. Sinasabi nito, ang taas na ang pag-ibig na nagtaas sa atin, ng mga hamak at mababa, hanggang doon sa kaharian ng Diyos. Nang mapasa atin ng pag-ibig ni Kristo, tayo naging pinakamataas na nilalang. Hindi na po tayo mababa pa. Tayo mga anak ng Diyos. Ito po ang pag-ibig niya na iniwan ang kanyang kayamanan at naging dukha para maitaas tayo sa langit. At ano po yung kalaliman? Nang tayo nasa pinakamababa, nakatakda para sa impyerno, si Jesus ay bumaba sa pinakamababang kalaliman maging sa kamatayan upang akuin ang ating mga kasalanan at ibigin tayo. Dito sa mundo, gumagamit tayo ng mga kagamitang medikal para makita ang mga sakit sa loob ng ating katawan at maging sa operasyon sa pamamagitan ng endoscope ay naisasagawa natin. Gayunpaman, walang medical technology sa mundo na makakaputol at makapagpagaling sa mga sugat na nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng ating espiritu. Hindi po nila ito kaya. Subalit si Jesus inalis ang mga tanikala na ng kasalanan na isinalin sa lahat ng salinlahi at binunot ang mga malalalim na sugat at mga sama ng loob na nadulot ng iba na nakatanim sa ating puso. Tungkol ito sa kamalian ng mga magulang. Hindi ang kagalang-galang nilang panig. Pwede mong isipin na hindi dapat ako mabuhay sa gayon. Sa paglaki ko, hindi ako mabubuhay gaya ni nanay o ni tatay. Subalit hindi mo namamalayan sa iyong paglaki at pag-aasawa, nakikita mo na ang parehong pattern sa buhay ng iyong mga magulang na sumasalamin sa iyo. Bakit ganun? Sa kadahilanan na nanatili ang mga bagay na iyon bilang sugat. Dahil hindi pa ito nare-resolba. Inuulit ang parehong kamalian. Ang mga ito ay naisasalin sa lahat ng salinlahi. Subalit sino ba ang bumaba sa kalalimang bahagi ng ating mga puso upang pagalingin ang bakas ng mga sugat na kasalanan at bakas ng pinsala? Ito'y si Jesus. Ito ang Panginoon na nagmahal sa akin hanggang sa dulo ng kamatayan doon sa krus na nagpasa ng lahat kong kasalanan at siyang pumasok sa aking puso sa pamamagitan ng aking pagsisisi at pananampalataya. Ang Diyos na nagpahilom ng mga sugat sa aking puso mula sa pinakamababang kalaliman. Siya ang Panginoon. Kaya ang pag-ibig ni Kristo ay pag-ibig na lumalampas sa kaalaman. Ito hindi isang bagay na maaari nating hulaan. Ito ang pag-ibig ni Kristo na lumalampas sa lahat ng ating inaasahan. Tayo ang tumanggap ng pag-ibig na ito na nakakaunawa kung gaano kaluwang at kahaba at kataas at kalalim ito. Bilang mga nakatanggap ng gayong pag-ibig, dapat tayong kumilos ayon sa mismong pag-ibig na iyon. Higit sa lahat, dapat nating ibigin ng malalim ang isa't isa. Ano mangyayari kung pamumuhay ang isang ligtas sa mundong ito na hindi nilutas ang alitan, hindi pagkakaunawaan, pag-aaway at paghihiwalay at pagkatapos ay nakita ang Panginoon? Pwede ba niyang sabihin, pinatawad ko ang lahat ng iyong mga kasalanan at hinarap ko kahit ang pinakamalalim na sugat ng kasalanan sa loob mo. Minahal kita ng walang hanggan at iniligtas ang isang makasalanan tulad mo ng walang pagtatangi na ginawa kitang anak ng Diyos na makakapasok sa langit. Subalit, bakit mo tinatanggihan, sinasalungat at tinatalikuran ng taong iyon dahil lang sa hindi mo siya nagusto?
Bakit ka pumunta rito nang hindi nalulutas ang usaping iyon? Hindi kaya gayon ang sasabihin ng Panginoon? Kaya naman, habang papalapit na ang katapusan ng panahon, pinag-iisipan natin ang ating relasyon sa Panginoon at ang relasyon sa iba. Isa pang punto, habang ang araw ng pagbalik ng Panginoon ay malapit na sinusuri natin kung ano ang ating ginawa mula nung tayo ay naligtas, sa Biblia, sinasabi na sa pamamagitan nito ay niluluwalhati ng aking Ama na kayo magbunga ng marami. 1 chapter 15 verse 8. Ang pinakalayunin ng buhay sa mundo ng isang ligtas sa Kristiyano ay binanggit sa 1 Corinto chapter 10 verse 31. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o naman ang iyong ginagawa, gawin ninyong lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang gawin ng mga bagay para sa pansariling kalawalatian ay nangangahulugang paghangad sa pansariling pagnanasa ng laman sa pansariling kapakanan. At isang Kristiyanong pinanganak na muli ay dapat mamuhay ng ayon sa sinasabi sa kasulatan sa 1 Corinto chapter 10 verse 24. Huwag hanapin ng sino man ng kanyang kapakanan, sariling kapakanan kundi ang kapakanan ng iba. Kapag tayo tumayo sa hukuman ni Kristo, ito'y malinaw na mahayag kung tayo ba'y namuhay para sa ating sarili o para sa kalawalatian ng Diyos. Ang mamuhay para sa kalawalatian ng Diyos ay mabuti. Ang mamuhay lamang para sa ating sariling kapakanan ay kasamaan. Gaya po nasusulat sa 2 Corinto chapter 5 verse 10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Kaya kapag ang wakas ay dumating at tayo tumayo sa harapan ng Panginoon, pag-iisipan natin kung anong papuri ang ating matatanggap o anong pagsaway ang ating matatanggap at kung ano ang ating ginawa pagkatapos na tayo'y maligtas. Ang pinakamahalagang pagsusuri ay kung tayo ba'y namuhay para sa kalawalatian ng Diyos o hindi. Ito po yung pinakamahalagang pagsusuri na kailangan po natin sa ating sarili. Kung namuhay ba ako para sa kalawalatian ng Diyos o hindi. Kaya pagdating ng wakas at tayo tumayo sa harapan ng Diyos, sa harapan ng Panginoon, kailangan pag-isipan po natin ito. Suriin kung tayo ba'y nabuhay para sa kalawalatian ng Diyos o hindi. Kailangan po natin suriin ito ng maigi sa ating sarili bago tayo humarap sa Panginoon. Makakatanggap tayo ng papuri at mayroong makakatanggap ng pagsaway. At kung ano ang ating ginawa pagkatapos na tayo maligtas. Ito po yung pinakamahalagang pagsusuri. Ngayon, tignan po natin sa 1 Corinto chapter 3 mula verse 10 hanggang 15. Unang Corinto chapter 3 verse 10 hanggang 15. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makakapaglagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. Subalit kung ang sino man ay magtatayo sa ibabaw ng saligang ito ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinagkapasan, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magbubunyag nito. Sapagkat ito ay mahahayag sa pamamagitan ng apoy at ang apoy ang susunog kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Kung ang gawa ng sino mang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sino mang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Sa araw ng pagbalik ng Panginoon at sa pagtayo natin sa kanyang harapan, may mga tatanggap ng gantimpala at may mga magdurusa sa kalugihan. Ano pong kalugihan? Ikaw na masama at tamad na alipin, sinabi sa Mateo chapter 25 verse 26. Ano naman po yung gantimpala? Magaling, mabuti at tapat na alipin. Ang Biblia ay nagtuturo tungkol sa gantimpala at kalugihan. May mga nagtayo ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinaggapasan. Subalit ang kahoy, dayami at pinaggapasan ay matutupok. Kaya nasusulat sa 1 Pedro chapter 1 verse 24, ang lahat ng laman ay gaya ng damo. At ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. At sa Isaías chapter 40 verse 8, ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay malalanta.
Ngunit ang salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Tanging ang mga ginawa lamang ayon sa salita ng Diyos ang mananatili. Ano ang ginto? Sa kasulatan, ang ginto ay kumakatawan sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pilak ay kumakatawan sa pagtubos. Ang pagmahalagang bato ay kumakatawan sa mga ligtas na mananampalataya na may takot sa Panginoon. Kaya mga nagtatayo ng kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng ginto, pilak at mahalagang bato. Ang kahoy, dayami at pinagkapasan ay matutupok. Subalit ang ginto at pilak mahalagang bato ay hindi matutupok ng apoy. Sila ay mananatili maging sa langit magpakailanman. Ang buhay na ikinabubuhay natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon ay magpapatuloy hanggang sa walang hanggan. Meron pong isang architect ang naglaan ng kanyang buong buhay sa pagtatrabaho para sa isang malaking construction company. Nang siya'y matanda na at magre-retiro na, pagkatapos sa mahabang panahon ng tapat na serbisyo, malaki ang kanyang naiambag sa kumpanya. Bago ang kanyang pagre-retiro, ang may-ari ng construction company ay lumapit sa kanya at nagsabi, "Malapit ka na magretiro at sa loob ng maraming taon, nakapagtayo ka ng mga kahangahangang gusali. Bago ka umalis, meron akong huling kahilingan. Nais ko na magtayo ka ng isang bahay bilang iyong obra maestra." Ang architect ay nadismaya dahil inaasahan niyang bibigyan siya ng kumpanya ng pahinga bago magretiro. Hindi dagdag na trabaho. Nakaramdam siya ng pagkatismaya sa kanyang puso. Pagkatapos ay sinabi ng may-ari, "Gumamit ka ng pinakamagandang klase ng materyales. Huwag kang mag-aalala tungkol sa gastusin." Inisip ng architect na sa kanyang sarili, nais ng may-ari na magkaroon pa ng isang bahay kahit na mayroon na siya na yun. Kaya't pinasimulan niyang itayo ang bahay. Subalit itinatayo niya ito ng walang ingat. Gumamit siya ng mababang klase ng materyales sa halip ng pinakamaganda at ginawa niya iyon ng paimbabaw. Tiniyak niyang napakaganda ang labas nito, subalit hindi maganda ang pagkakagawa sa loob. Nang matapos niya ang bahay ay sinabi niya, "Sir, tapos na ko nang naitayo ang huling bahay." At sumagot ang may-ari, "Magaling. Ikaw ang naglingkod ng tapat sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Ang bahay na ito ay regalo ko para sa iyo." Kung titira siya sa bahay na iyon, sa taglamig ay tiyak na iihip ang malamig na hangin at sa mga dingding. Gaano kaya niya ito pagsisisihan? Kung alam niya lang na magiging sa kanya ang bahay na iyon, gagamit sana siya ng pinakamagagandang materyales. Sa panahon ng parehong paraan, maaaring mamuhay ng gayon ang isang born-again Christian. Sa panahon natin sa mundong ito, paano natin tinatayo ang bahay? Tayo ba ay nagtatayo sa ibabaw ni Kristo na siyang bato gamit ang kahoy, dayami at pinagkapasan? O nagtatayo ba tayo ng gamit ng ginto, pilak at mahalagang bato? Ang ating itinatayo ay mananatili. Sa mga tuwid, pagdating sa huling araw, dapat natin seryosohin at pag-isipan. Para saan ako nabubuhay? Kapag ako'y tumayo sa harap ng Panginoon, anong gantimpala aking matatanggap? Ito isang bagay na dapat nating malalim na pag-isipan. Malalim na pag-isipan. Balikan po natin ang talata. Dito po sa Biblia. Balikan po natin sa unang Korinto. Sa unang Pedro chapter 4, verse 9 hanggang 11. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Unang Pedro chapter 4, verse 9 hanggang 11. Basahin natin sabay-sabay. Maging magpatuloy kayo sa isa't isa ng walang bulong-bulungan. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Sino man nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino man naglilingkod ay tulad ng naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sino man nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Kung tayo nagsasalita, nararapat tayong magsalita tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sa anumang pakikipag-usap, kailangan natin magsalita na para bang naghahayag tayo ng salita ng Diyos at nakikitungo sa ibang tao na parang nasa harapan ng Diyos. Kailangan manggaling sa Diyos ang mga salita na ating binibigkas upang maging kapakipakinabang sa iba at magbigay buhay sa kanilang mga kaluluwa. Sinabi rin, sino man naglilingkod ay tulad na naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos. Kung iisipin natin naglilingkod tayo dahil sa tayo mahusay, talentado, o mas may kakayahan kaysa iba, kung gayon anong mangyayari, hahantong tayo sa pagkuha ng kaluwalhatian para sa ating sarili. Magsisimula tayong mag-isip, may nagawa akong dakilang bagay. At walang sino man ang kumilala o pumuri sa atin, nadidismaya tayo. Ano man ang ating ginagawa, kailangan natin
itong gawin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Si Moises ay hindi nakapasok sa lupain ng Kanaan dahil hindi niya pinabanal ang Panginoon sa mga tubig ng Meriba. Siyempre si Moises ay kumakatawan sa kautusan at dahil doon hindi siya nakapasok sa Kanaan. Ngunit ang pangyayaring ito ay pagkakamali ni Moises na bigo siyang ibigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Sa Bilang chapter 20 verse 8, sinabi ng Panginoon, "At magsalita kayo sa bato sa harapan nila upang mabigay ito ng kanyang tubig." Ang dapat sinabi ni Moises, ang Panginoon na nagsalita na lalabas ang tubig mula sa bato. O bato, magbigay ka ng tubig. Gayon ang dapat niyang sinabi o iniutos. Ngunit sa halip, sa verse 20, ikukuha ba namin kayo ng tubig sa malaking batong ito? Na para bang ang tubig ay lalabas mula sa bato sa pamamagitan ng kanyang kakayahan. Itinuon niya ang pansin ng mga Israelita sa kanyang sarili sa halip ibigay ang kaluwalhatian ng Diyos. Pagkatapos na yun, si Moises na nanalangin, "Pakiusap, hayaan mo ako makapasok sa lupain ng Kanaan. Ngunit ang Panginoon ay nagalit sa akin dahil sa iyo at hindi ako pinakinggan. Kaya sinabi ng Panginoon sa akin, huwag ka na magsalita pa sa akin tungkol sa bagay na ito. Hindi ka makakatawid sa Jordang ito." Bakit ganito ang kanyang sinabi? Dahil itinago niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa mga Gawa, chapter 12, verse 23, sinabi ng mga Israelita kay Herodes para itaas siya, "Tinig ng Diyos at hindi ng tao." Agad siyang sinaktan ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Si Haring Herodes ay si Herod Agrippa I. Sinabi ng Biblia, siya kinain ng mga uod at namatay. Ano man ang gawin ng Kristiyano, gawin natin sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Ito'y biyaya ng Panginoon. Tayo nagbibigay ng mga kaloob na ibinigay ng Panginoon at ng kanyang biyaya. Noong panahon ni David, ang mga Israelita ay nag-alay ng dakilang handog gamit ang kanilang mga material na bagay at salapi upang itayo ang templo. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmula sa iyo at ang sa iyo ay aming ibinibigay sa iyo. Ang salapi na ibinigay mo sa akin, ang puso na ibinigay mo sa akin, ang oras na ibinigay mo sa akin, ang talento na ibinigay mo sa akin, ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay hindi sa akin kundi sa Panginoon. Kapag nais kong gamitin ng Panginoon, ibibigay ko ang aking buhay sa iyo. Si Jesus ay bumisita sa isang bayan sa Bethphage upang sumakay sa isang batang asnong nasa daanan. At sa kanya ay sinabi, "Pumunta kayo sa nayong nasa tapat ninyo at kaagad sa inyong pagpasok doon ay matatagpuan ninyo ang isang nakataling batang asno na hindi pa nasasakyan ng tao. Kalagan at kunin niyo iyon. At kung may magsabi sa inyo, bakit niyo ginagawa ito? Sabihin niyo, kailangan ito ng Panginoon at ipadadala niya agad rito." Inihilan nila ito at nagtatanong ang may-ari. Ang ilan ay nakatayo roon nagsabi sa kanila, "Anong ginagawa ninyo? Na inyong kinakalagat ng batang asno?" Sila'y sumagot, ayon sa sinabi ni Jesus, kailangan ito ng Panginoon. At kanilang pinayagan sila. Siya'y pumasok sa lungsod ng Jerusalem sakay ng batang asno at nagpuri ang maliliit na bata. "Hosana, Hosana," na mayroong mga sanga ng puno ng palma. Ito inaisulat sa lumang tipan. Sa Mateo chapter 21 verse 5, sabihin ninyo sa anak na babae ng Zion, "Tignan mo, ang iyong hari ay dumarating sa iyo, mapagpakumbaba at nakasay sa isang asno at isang batang asno na anak ng babaeng asno." Siyempre po ito po'y anino lamang. Ang pagbabalik ni Jesus ay isang anino na naghahayag ng una sa kanyang pagdating bilang hari ng mga hari. Ang lahat ng nasa akin ay sa Panginoon, maging ang aking buhay ay sa Kanya. Kaya sa unang Korinto chapter 6 verse 19 hanggang 20, "O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo hindi siya inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang lang halaga, kaya't luwalhatihin ninyo ang inyong katawan, ang Diyos." Sa unang Korinto chapter 10 verse 31, "Kaya kung kanuman ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos." Kung mananatili ito, mabuti ito. Kung gusto kong makapakitang gilas, gusto kong mapuri, gusto kong maluwalhati, kung ilalagak natin ang ating puso sa mga bagay na ito po'y masama. Mabuti at masama. Kaya sa 2 Korinto chapter 5 verse 10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Ang hukuman ay bima sa Grego. Ito'y podium o platform. Ang sino mang naligtas ay dapat tumayo sa harapan ng Panginoon pagkatapos siyang mabago at sa maluwalhating katawan sa pagdating ng Panginoon. Gayunpaman, saan tayo dapat tumayo? Opo, sa podium. Dapat nating ipag-isipan ang ating buhay pagkatapos ng kaligtasan. Paano ang relasyon sa pagitan ng brothers at sisters? Paano ang fellowship sa Diyos? Dahil malapit na ang katapusan ng panahon.
ang relasyon sa pagitan ko at ng Diyos, ang relasyon sa pagitan ko at ng mga kapatiran, ang relasyon ko sa pagitan ko at ng mga tao, at ang gantimpala, kaluwalhatian at korona na ibibigay sa akin kapag ako'y tumayo sa harapan ng Panginoon. Anong uri ng kaluwalhatian ang ibibigay sa akin? Hindi pa ako nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kung gayon ang iniisip mo, may pagkakataon ngayon. Ngayong taong 2026, may bagong taon para sa atin. Dahil dito, masasabi natin, dahil sa bagong taon, ang taong ito ay maaaring maging taon upang makatanggap ng gantimpala sa halip na sumpa. Para dito, umaasa ako na paglilingkuran natin ng Panginoon ng buong puso at buong pagmamahal upang ang taong ito ay maging taon, na walang pagsisisi. Tayo po ay manalangin. Banal at mahabaging Amang Diyos, mahabaging Diyos na naligtas sa amin, kami na nakatakdang mamatay dahil sa aming kasalanan at kasamaan, ngunit naligtas sa pamamagitan ng dakila at kamanghamanghang pag-ibig ni Kristo, na dumanak ang dugo at namatay doon sa krus, at kami ay ginawa mong iyong mga anak. Ikaw na nangako ng korona ng kaluwalhatian na walang pagkasira at walang kupas. At ikaw ay nagbigay sa amin ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ito sa mga huling araw para sa lahat ng iyong nilikha. Mula sa unang Pedro chapter 4 verse 7 hanggang 11 ay napagbulayan namin kung paano kami dapat mabuhay. Pakiusap, hayaan niyo po kaming mabuhay bilang mga tapat na lingkod ng Panginoon dito sa mundo at pangunahan mo kaming maluwalhati ang Panginoon sa pamamagitan ng maraming bunga. At pakiusap, bigyan mo po kami ng biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya sa bawat saglit at sa lahat ng gawain. At nawa, hayaan niyo po kaming mamuhay ng may kagalakan at pasasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen.